Ama namin Diyos, maraming salamat po, Ama. Kaya pa naming nasapit ang oras ng aming pagsamba. Salamat po sa pamamagitan ng aming mga pag-awit ng pagpupuri sa iyo. Nadarama ka namin sa aming mga puso. Kung gaano ka kabuti sa amin, Ama, hindi lamang sa buhay na ito, kundi ang ipinangako mo sa aming kalwalhatian. Pag nagugunita namin, nagdudulot sa amin ng panibagong pag-asa. Nagdudulot sa amin ng aliw. Nalilimutan ang mga bagabag sa buhay. Salamat po. Meron kaming ganitong mga pagsamba na kahit wala kami sa loob ng iyong tahanan at hindi kami nagkakatipon sa iisang dako, natitipon lamang kami sa tulong ng teknolohiya. Subalit, Ama, ipinadarama mong kasama ka namin. Binibigyan mo kami ng inspirasyon. Salamat po. Hindi namin malilimot kailanman ang napakahalagang pananagutan namin habang nabubuhay, na ikaw ay aming sambahin, luwalhatiin ka ng aming mga puso. Pakitanggapin mo kaming lahat, Ama. Wala kang itatakwil sa amin. Lahat kami na sumasamba sa iyo ngayon, kahabagan mo po aming Ama. Magawa namin ang isang katampatang pagsamba para sa iyong kalwalhatian. Salamat aming Ama. Sa halos isang linggong paglalakbay namin sa mundong ito, di mo kami pinabayaan. Ikaw ang Diyos naming laging nakikinig sa aming mga panalangin. Salamat po sa kabila ng pinagdaraanan namin. Maliwanag na nakikita namin ang mga aral mo. Nagliliwanag sa puso namin. Patuloy na nagbibigay ng tanglaw sa paglalakbay. Matatag na nagpapatuloy kami sa pagsunod sa iyong mga aral. O aming Ama, hindi namin kayang tumbasan ang lahat ng kabutihan mo. Maawa ka na lamang. Pakitanggapin mo po ang iyong mga anak. Panginoong Hesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Salamat po, hindi mo kami iniiwan. Salamat sa pag-alalay at pagtulong mo sa amin sa paglalakbay namin sa mundong ito. Sa gitna po ng maraming kasamaan at pain ng dyablo. Salamat, pinatatatag mong aming mga sa paghakbang sa iyong mga kautusan. Hindi mo kami iniiwan lalo na sa panahon na kami ay binabagabag ng mga suliranin. Panginoon, sinasamba ka namin. Niluluwalhati ka ng aming mga puso. Tanggapin mo po kaming lahat at maawa ka. Patuloy na basbasan kaming magkakapatid. Muli mong ipabaon sa amin ang biyayang espiritual na dulot ng ganito naming pagsamba. Ama, mamalagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Matatag naming panindigan ang mga aral na kanilang itinuro sa amin. Narito ang aming kaligtasan. Sa aming pakikinig ng mga aral, mga
aral na itinuro ng sugo na sinasariwa sa amin sa bawat pagsamba. Maawa ka, Panginoon. Tulungan mo pong lagi itong magdagdag sa amin ng pananampalataya para lalo kaming maging matatag sa harap ng maraming mga pagsubok at mga tukso. Manatili kaming tapat sa malinis na pamumuhay, sa buhay Kristiyano na inaasahan mo po sa amin. Nananalig kaming lubos, Ama. Pinakinggan mo ang aming mga panalangin at mamamalagi ka po sa piling namin sa buong panahon ng aming pagsamba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, maliwanag po na itinuro sa atin sa nagdaang pagsamba na ang lahat ng umanib sa Iglesia ni Cristo ay nagpanibagong lahi. Ibig sabihin, tayo at si Cristo ay magkakasama sa iisang lahi. Lahing Kristiyano. Tayo ngayon ay mga mamamayan ng langit. Kaya ang binibigyang halaga po natin ay ang ating pagiging iisa kay Kristo o ang ating pagka-iglesia ni Kristo. Ang ating ipinangingibabaw sa ating buhay ay ang kaugalian at kulturang Kristiyano. Ang sinusunod po natin sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay ay ang mga aral ni Kristo na inihayag ng Diyos. Paano po ang kultura at kaugalian ng mga bansang sinilangan natin? Ano ang dapat gawin sa mga ito? Sa Roma 12:2, ang sabi ng Biblia, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Baka tayo magkamali. Paano natin matitiyak na hindi tayo umaayon sa takbo ng mundong ito? Ayon sa talata, unawain po natin ang kalooban ng Diyos. Naituro na po sa atin ang lahat ng doktrinang kailangan nating matutunan. Di ba, mga kapatid? Upang tayo ay makapamuhay na karapat-dapat sa harap ng Diyos. May kulang pa ba sa mga itinuro sa atin para magawa natin ang isang buhay Kristiyano? Ano na lamang ang kailangan nating gawin, mga kapatid? Wala nang kulang Sa katuparan at gawing nating saligan sa buhay natin araw-araw. Anong ibubunga po nito sa atin? Ang sabi ng Biblia, sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Meron pong mga kaugalian o tradisyon na hindi naman sumasalungat sa aral ng Biblia. Hindi po masama at hindi ipinagbabawal na ito ay patuloy na gawin. Subalit, ang mga nakagawian o tradisyon o kulturang kumukontra sa mga kautusan ng Diyos ay dapat po nating itakwil o wag nating gagawin. Sa gayon ay matutupad natin ang mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Alin ang sanlibutan na dito ay hindi tayo dapat makiayon? Sa unang Juan 2:15-16, ang sabi ng Biblia, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ano-ano yan? Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito. So makatwid, hindi lamang ang lahat ng kahalayan, kalayawan at iba't ibang kasamaan ang hindi natin dapat ibigin, kundi maging ang lahat ng ipinagmamalaki ng tao sa buhay na ito. Ano-ano yan? Kayamanan, kapangyarihan, karunungan. Hindi natin dapat yan ibigin.
Ano ang ibig sabihin? Huwag magpakalabis sa paghahangad ng mga bagay sa daigdig na ito. Bakit? Sapagkat ito po ang magiging dahilan para malayo tayo sa Diyos. Gaya ng sinasabi sa unang Timoteo 6:9-10, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. Totoong-totoo yan, mga kapatid. Ano ang lalong hindi natin dapat ibigin sa sanlibutan? Ang mga tao sa sanlibutan. Kaya hindi tayo pinahihintulutan na magkaroon ng relasyon o mag-asawa sa mga taga-sanlibutan. Hindi naman itinuturo sa atin, mga kapatid, baka tayo magkamali, na huwag nating ibigin ang mga tao sa sanlibutan. Gagawa natin sila ng masama, mapupuo tayo sa kanila. Hindi. Mamahalin din natin sila. Tuturing din natin sila na kakapatid din natin para magawa natin yung mabuti para sa kanila. Alin kung gayon ang tinutukoy na huwag nating iibigin ang mga tao sa sanlibutan? Ano ibig sabihin nun? Hindi tayo pinahihintulutan na magkaroon ng relasyon o mag-asawa sa mga taga-sanlibutan. Kinaklaro ko lang yan, mga kapatid. Kasi baka isipin na lang ng iba na ang mga iglesia ni Kristo pala napupuot sa mga tao sa sanlibutan. Masama yung maging tayo'y mapuot sa kapwa, lalo na sa kapatid, di ba? Doktrina yan Kaya ang tinutukoy dito, yung pag-aasawa, yung pagkakaroon ng relasyon sa mga taga-sanlibutan. Ito ang isang halimbawa ng tradisyon at kultura ng mga bansa na salungat sa aral ng Biblia. Kung sa iba't ibang lahi ng tao, o sa iba't ibang kultura ng mga bansa, iba't ibang bansa, pinapayagang mag-asawa kahit na magkaiba ng relihiyon. Sa kulturang Kristiyano ay hindi po ito pinapayagan. Ano ang aral ng Biblia? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito. Ano sinasabi ng iba? Hindi naman natin maiwasang makisalamuha sa mga taga-sanlibutan. Dahil nakikiraan at nakikipamuhay tayo ngayon sa mundong ito, opo. Subalit makisalamuha tayo na hindi tayo umaayon sa alinmang salungat sa kulturang Kristiyano. Makipamuhay tayo sa daigdig na ito na hindi iniibig ang mga alinmang kaugaliang labag sa doktrinang Kristiyano. Bakit hindi tayo dapat umayon sa takbo ng sanlibutan at ibigin ang mga bagay sa sanlibutan? Sa Santiago 4:4, sapagkat ang sabi ng Biblia, ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Walang sino mang tao na nasa katinuan ng pag-iisip na maghahangad na maging kaaway niya ang Diyos, di ba? Gayunman, kung tayo ay aayon sa takbo ng sanlibutan ito at inibig ang sinumang taga-sanlibutan o ang anumang kahalayan at kasamaan sa sanlibutan, tiyak na magiging kaaway tayo ng Diyos. Sa pag-aasawa, ano po ang kalooban ng Diyos tungkol dito? Sa Hebreo 13:4, ang sabi ng Biblia, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa. Ano ibig sabihin maging marangal nawa sa lahat ng pag-aasawa? Sa saling magandang balita, dapat ituring na marangal ng lahat
ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa. Sa Filipino Standard Version, kilalanin ang dangal ng pag-aasawa at huwag dungisan ang pagsasama. Ano pa siya ng Diyos sa mga asawang hindi tapat o dinudungisan ng pagsasama sa pamamagitan ng pakikiapid o pangangalo niya? Ang sabi ng Biblia, hahatulan ng Diyos. Hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalo niya. Sa kulturang Kristiyano, hindi pinapayagan ang sinumang may asawa na magkaroon pa ng relasyon sa iba. Kaya sa loob ng Iglesia ni Kristo ay itinitiwalag ang sinumang nagkasala ng pakikiapid at pangangalo niya. Adultery kung ang babae ang nagtaksil. Concubinage naman kung ang lalaki ang nagtaksil. Paano po kung mayroong problema sa pagsasama at inaakala ng mag-asawa na hindi na malulunasan pa? Pinapayagan ba na sila'y maghiwalay? Hindi. Sapagkat sa kulturang Kristiyano, sinusunod natin ang aral ng Biblia. Maliwanag ang aral sa Mateo 19:6. Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Kaya sa loob ng Iglesia ni Kristo ay bawal ang divorce o ang legal na paghihiwalay ng mag-asawa. Kahit pa ito ay legal sa kultura ng ibang mga bansa, hindi ito ipinahihintulot sa kulturang Kristiyano. Sa Pilipinas, mga kapatid, nasa Senado na. Mula sa mababang kapulungan sa Kongreso, naiakyat na sa Senado yung batas tungkol dyan sa divorce na kung yan ay makalulusot sa Senado at pinayagan ipatupad sa bansang Pilipinas, sa panahon pa ng Sugo at ng kapatid na Jeronimo Manalo, matatag ang paninindigan nila na kahit yan ay maisabatas at ipatupad sa bansa, ay hindi tayo susunod. Kaya nga kahit sa mga bansa, kasi yan matagal nang ipinatutupad sa maraming mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo. Pero ang Iglesia ni Kristo, hindi pa rin yan ipinapayagan, mga kapatid. Ipinangigibabaw po natin ang aral ng Diyos kaysa kaugalian, kultura o tradisyon ng mga bansa. Bakit masama na ang may asawa ay magkaroon pa ng extramarital relation? Sapagkat ayon sa unang Korinto, 6:9, ito ay isang uri ng liko o masamang pamumuhay. Kaya ang sabi kanina sa Hebreo, hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalo niya. Ano po ang hatol ng Diyos sa kanila? Ang sabi, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Sino-sino yan? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Sana napansin ninyo, mga kapatid. Kasama po sa mga liko na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Natural, kasama din ang mga mapakiapid sa kapwa babae. Lalaki pero may relasyon siya sa kapwa lalaki. Babae pero meron siyang relasyon sa kapwa babae. Nagsasama sila. Hindi yan pinapayagan sa loob ng bayan ng Diyos. Anong mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos noon pa sa panahon ng Israel? Sa Levitico 18:22, ang sabi ng Biblia, huwag kang sisiping sa lalaki gaya sa babae. Bakit? Karumal-dumal nga. Maliwanag po na ipinagbabawal ng Diyos ang homosexuality o ang pagkakaroon ng relasyon marital sa kapwa lalaki o kapwa babae. Kahit hindi bakla, kung sumisiping sa kapwa lalaki, nagkakasala siya ng karumal-dumal sa harap ng Diyos.
Gayon din kahit hindi tumboy, kung sumisiping siya sa kapwa babae, nagkakasala rin siya ng karumal-dumal sa harap ng Diyos. Kahit pinapayagan po ito sa kultura ng ibang mga bansa, sa kulturang Kristiyano ay himahigpit na ito'y ipinagbabawal. Kaya hindi tayo susunod. Sabi ng Diyos kanina, huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Kapag ayaw ng Diyos, ayaw ni Kristo. Natural. Lahi tayo ni Kristo, lahing Kristiyano. Hindi rin natin dapat gawin. Kaya dapat turuan, gabayan at sumaybayan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa kanilang paglaki. Maging ang mga apo, kung meron ng narito na may apo, kailangan maging kasangkapan din sa pagtuturo at pagsubaybay para hindi makalabag sa mga kautusan ng Diyos. Anong utos ng Diyos sa mga anak? Sa Efeso 6:1-3, sabi ng Biblia, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Gaano kahalaga sa harap ng Diyos na ito'y matupad ng mga anak. Pansinin ninyo mga kapatid, sabi ng Biblia, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Lahat ng utos ng Diyos may kalakip na utos ng Diyos talagang alam natin merong pagpapala, may pangakong kalakip yan di ba? Pero ito ang utos na talagang letra por letra sinabi ng Diyos. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Talagang sinabi niya Ano yung pangako? Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Kaya sa kulturang kanluran, kung sa kulturang kanluran, mga kapatid, o sa ibang mga bansa, na pinapayagan na ang mga anak ay maging malaya sa kontrol o sa panghihimasok ng magulang, kung sumapit na sila sa hustong gulang. Sa kulturang Kristiyano ay hindi ito pinapayagan. Diba? Halimbawa, sa Estados Unidos, pag sumapit na sa hustong gulang, kung hindi ako nagkakamali, 18 years old, ay hindi mo na pwedeng pakialaman yung bata, yung anak. Pwede na silang magsumbong sa batas, sa alagad ng batas. Pero sa kulturang Kristiyano, hindi gayon. Dapat itong itakwil, lalo na ng mga anak na nasa hustong gulang na. Sa loob ng Iglesia ni Kristo, ang mga magulang ay nananagot na magturo, gumabay at sumubaybay sa mga anak hanggang sa mga apo. Pero ano ang payo ng Diyos sa mga magulang? Sa 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip ay palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Mga kapatid, busog na busog tayo sa mga aral ng Diyos na itinuro ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo. Hanggang sa pagpapalaki, yung wastong pagpapalaki, paggabay at pagsubaybay sa mga anak. Huwag tayong papayag na dahil sa ating malabis na kahigpitan ay ibuyo sila sa paghihimagsik o sa pagre-rebelde. Ano mabuting ibubunga kung ang sambahayan ay nagkakaisa sa paggalang at pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, at ito ang naghahari sa kanilang buhay. Sa awit 128:1-4, sabi ng Biblia, mapawal-palad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay. Magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Paano inilarawan ng Biblia ang sambayang pinagpapala ng Diyos? Ang sabi pa, ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas. Sa mga pinakaloob ng iyong bahay, kapakipakinabang ang asawa.
sa tahanan. Ang mga anak mo'y parang mga puno ng olibo sa palibot ng iyong dulang. Ibig sabihin, nagdudulot ng kaaliwan at kaligayahan sa mga magulang ang mga anak. Si mga anak na masunurin, mga anak na lumaki sa pagsunod sa mga aral ng Diyos. Paano mahayag ang pagpapala ng Diyos sa sambahayang tapat sa pagsunod sa Kanya? Ayon sa Biblia sa Isaiah 48:17 hanggang 18, ang pagpapala ng Diyos ay dadaloy na parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Siguro naman nakakita na tayo mga kapatid kung paano dumadaloy ang tubig sa ilog, yung pag-agos na hindi natutuyo. Ano pa, ang tagumpay ay sunod-sunod, parang alon gumugulong sa dalampasigan. Yung bang alon, tumitigil ba yun? Yung dating ng alon, tumitigil ba yun? Hindi. Tuloy-tuloy yung pagdating ng alon sa dalampasigan. Sunod-sunod yun. Walang tigil. Araw-araw, maghapon, magdamag. Ganyan ang pagpapala ng Diyos. Nadadaloy sa tahanan. Sa sino mang sambahayan na patuloy na tapat sa pagsunod sa Diyos. Pinangingibabaw sa buhay nila kung ano ang aral ng Diyos. Yun ang natutupad sa kanilang buhay. Yun ang nag-ahari sa loob ng tahanan. Kaya ang Diyos naman, pag nakatanaw mula sa langit na kanyang tahanan, aliw na aliw, naluluwalhati siya sa pamamagitan ng sambahayang sumusunod sa kanyang mga kautusan. Ito sana ang maging kalagayan ng bawat sambahayan natin. Sa panig nating mga magulang, marami tayong pangarap para sa ating mga anak. Kahit na sila'y malalaki na, laman pa rin sila ng ating mga panalangin at mga panata. Lagi nating isinasama sa panalangin na pagpalain sila ng Diyos sa buhay na ito. Bigyan ng magandang kapalaran. Kung maaari ay pasaganain sila para huwag silang magkulang ng anumang mabuting kailangan. Pero kung di man sumagana sa buhay na ito, ang lalong mahalaga na siyang lagi nating dalangin ay huwag silang malayo sa ating Panginoon Diyos. Mas mabuti nang maging simple ang buhay na nagtatapat sa paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Payapa at panatag ang kalooban ng mga magulang kung nakikita ang mga anak kahit hindi nasusunod ang kanilang gusto sa buhay na ito sapagkat simple lang ang kanilang buhay. Pero nakikita ng mga magulang ang buhay nila laging nakasalig sa mga aral ng Diyos. Pinahalagahan nila ang mga paglilingkod, lalo na ang pagsamba. Naninindigan sila sa mga aral na kanilang tinanggap. Panatag ang mga magulang sapagkat kahit naiwan na ng mga magulang ang mga anak, pagdating ng kamatayan, nananalig na lubos ang mga magulang. Magkikita-kita silang muli pagdating ng takdang panahon. Pagdating ng Panginoong Jesucristo sa pagkabuhay na maguli, magkakasama silang sasalubong para manahanan magpakailanman sa bayang banal pinangako ng Diyos.
Ganyan sana matupad sa buhay natin ang kabutihan ng Diyos, kanyang mga pagpapala. Halina kayo mga kapatid, maawa sana ang Ama na sa ating pagdurog sa Kanya ay muli niyang ibuhos sa atin ang siganang pagpapalang Espiritu. Tumayo kayo mga kapatid, tayo'y mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po Ama sa ganitong mga aral at leksyon na sinasariwa mo sa amin. Pinagugunita mo sa amin, hindi kami taga rito sa sanlibutan. Mga anak mo kami, mga lahi kami ng iyong bugtong na anak. Nakikiraan lamang kami sa daigdig na ito. Ang pagkamamamayan namin ay sa langit. Kaya maawa ka, Ama. Masdan mo kaming magkakapatid. Ang mga magulang, ang mga anak, magkaisa kaming lubos. Na ipangingibabaw namin sa aming buhay ang iyong mga aral. Kahit maging bata sa bansa, ang anumang labag o kumukontra sa iyong mga aral ay hindi namin susundin. Ang susundin namin ay ang iyong kautusan. Kahit mga hulugan ito sa amin ng pag-uusig at panggigipit, di namin isusuko ang pagsunod sa iyong mga aral. Ang aming paningin ay nakatuon sa iyong mga pangako. Yun ang binibigyan naming halaga sa buhay na ito. Ang mga bagay na maghahatid sa amin sa pananahanan, sa piling mo, sa bayang banal. Gagawin po namin ang aming buong makakaya para maipakita namin sa iyo ang aming pagkamamamayan ay totoong sa langit. Sa paraang susundin namin ang lahat ng iyong mga aral. Huwag mo lamang kaming pababayaan. Minsan dumarating din sa aming buhay ang panghihina. Minsan ay natutokso rin kami. Kaya maawa ka, Ama, lalo sa ganitong mga pagsamba. Lagi mo kaming palakasin. Lagi mo kaming bigyan ng katatagan sa pagsunod sa iyo. Aliwin mo kami pagka nalulungkot. Dinggin mo ang panalangin ng mga magulang para sa mga anak. Alalahanin mo ang mga kabataan. Huwag silang malayo sa iyo sa anumang kaparaanan. Maawa ka aming Ama, tulungan mo sila. Mamalaging kaisang diwa namin sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Upang lagi naming buong pagkakaisang masunod ang iyong mga aral. Mabuhay kaming ikaw ang nabibigyan namin ng kaluguran. Panginoong Hesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Alalayan mo kami araw-araw. Tulungan mo po kami habang naglalakbay kami sa daigdig na ito. Lagi mong ipagunita sa amin ang kalwalhatian mo. At lagi mo kaming palakasin upang mapagtagumpayan ang mga kasamaan, ang mga tukso, ang mga pain ng dyablo. Manatili po kami sa malinis na pamumuhay. Ama, lubos ang aming pananalig, narinig mo ang aming mga panalangin, at binasbasan mong muli ang iyong mga anak. Pinagpala mo rin ang mga anak mo.
na patuloy na nagdaranas ng pag-uusig, ang mga nagtitiis hanggang ngayon sa bilangguan. Higit sa lahat, ang pamilyang iniwan ng kapatid na Eranio Manalo. Maawa ka po, huwag mo silang pababayaan. Ingatan mo sila, panatilihin ang matibay na pag-asa. Manatili kaming nagkakaisang lahat na ano man ang mangyari sa aming buhay. Ikaw lamang ang aming susundin, Ama. Ikaw ang aming paglilingkuran. Magalang po namin inihiling ang lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tatapos na tayo mga kapatid. Magandang araw po at magandang gabi.